Magiinom kami, mag-iiyakan. Pagkatapos ay itutuloy ang buhay. Hanga nga ako dyan kay Mauricio dahil hindi niya hiniwalayan ang misis niya. Bagay na napakalayo sa akin. Napakunot ang noo ni Rita sa sinabi ni Felipe. Dahil ako, hiniwalayan ko ang asawa ko nang malaman ko na may lalaki siya. Kahit magalit pa ang mga anak ko. Well, wala naman silang maisisisi pa sa akin. Dahil napagtapos ko silang lahat kahit pasira ang pamilya namin. Ayoko lang ituloy pa ang relasyon namin ng asawa ko dahil siya naman ang sumira. Nabigla si Rita sa kinuwento ng matanda. Halos parehas din pala ng tadhana ang dalawa. Pasensya ka na, iha, kung pati ang buhay ko ay naikwento ko na sa'yo. Ang wika ng matandang si Felipe. Ayos lang po, ngiting tugon naman ni Rita. May sasabihin po ako sa inyo, Kuya Felipe. Dugtong niya. Natigilan naman ang matanda sa kanya. Inilapat muna ni Rita ang kanyang kanang kamay sa dibdib ni Felipe. Hindi po alam to ni Dad. Niloloko rin ako ni Melvin. May babae siya. Pag-amin ni Rita. Gulat ang naramdaman ni Felipe dahil para sa kanya ay hindi ito kayang gawin ni Melvin. Ngunit mukha namang seryoso ang mga mata ng babae. Alam niyo, nakunan ako dahil sa kanya. And until now, ay ginagawa niya pa rin ang pambababae niya. Dugtong muli ni Rita. Wala itong kamalay-malay na tumutulo na pala ang kanyang luha. Senyales na nasasaktan pa rin siya sa mga nangyayari. Nagulat na lang si Rita nang lumapat ang kanang kamay ni Felipe sa kanyang pisngi upang bahiran ang kanyang luha. Napahawak siya sa kamay ng matanda. I'm sorry, Rita. I'm sure you're strong enough. Yun ang nakikita ko sa'yo. Dahil hindi ko nakikita sa mga mata mo ang lungkot. Ang wika ni Felipe. Siguro nga ho. Pero siguro, dahil din yun kay Dad. Tugon naman ni Rita. Nagtaka si Felipe sa huling sinabi ni Rita. Dahil kay Mauricio? Takang tanong niya. Yes, dahil ho sa kanya. Muling kumpirma ni Rita. What do you mean? Muling tanong ng matanda. Magagalit po ba kayo sa akin? Kung sasabihin ko sa inyo na nakikipagrelasyon ako sa ama ng mister ko? Matapang na pagbubunyag ni Rita. What? Hindi naman napigilan ni Felipe ang magulat. Hawak-hawak pa rin ni Rita ang kanang kamay ng matanda na ginamit nito ng punasan ang kanyang luha. Naramdaman naman ni Felipe ang paghigpit ng pagkakahawak ni Rita sa kanyang kamay. Yes, Mang Felipe. At may nangyayari na sa aming dalawa. Dugtong pa niya. Lalong nagulat ang matanda sa dinagdag pang revelasyon ni Rita. Pwede niyo ho akong husgahan. Pero kahit saan tingnan, pare-parehas lang tayong niloko ng mga taong mahal natin. Kaya nahulog ang loob ko kay Dad. Dahil naramdaman ko ang sakit ng naramdaman niya noon. At ang paghantog ko ng aking sarili sa kanya, ang tanging paraan para maalis ko ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Mahabang paliwanag ni Rita. Natahimik sandali ang silid na yun na nooy na puno ng revelasyon. Parehas ho kayong nasaktan ng kaibigan niyo. At nasaktan din ako. Pare-parehas tayong biktima rito. At Kuya Felipe, gusto ko ring alisin yung nararamdaman mong sakit sa puso mo. Just say so.
napatingin ng matanda kay Rita. At alam naman ni Rita, nakatanungan ang ibig sabihin ng mga tingin na yun. At bilang sagot ay marahang inilapat ni Rita ang palad ng matanda sa kanyang kalusugang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Felipe, lalo na nang maramdaman niya yun. Sandali munang lumabas ng silid si Rita at kinausap ang biyanana. Dad, I think mag-stay muna ho ako rito kay Mang Felipe. I just want to make sure na okay na siya. Mataas pa rin po kasi yung lagnat niya eh. Ang wika ni Rita kahit alam naman niyang okay na ang matandang si Felipe. What do you think? Dalhin na kayo natin siya sa ospital. Suhestyon naman ni Mauricio. No need na po. Kaya naman po ng gamot. Sagot naman ni Rita. So mamaya ho, hatid na lang muna kita sa bahay at kukuha na rin ako ng damit at pamalit. Mukhang kailangan po ni Mang Felipe ng nurse ngayon eh. Pumayag naman si Mauricio sa gusto ng manugang. Bandang 5:00 ay bumalik na ang dalawa sa bahay. Naligo at kumuha naman ng maisusuot si Rita. Bago siya umalis ay pinagluto niya muna ang biyanana. 8:00 ng gabi ay bumalik na siya sa bahay ni Felipe. Diretso agad ito sa silid ng matanda. Mang Felipe, how's your feeling? Tanong niya rito. I think I'm okay. Ang galing naman kasi ng nurse ko eh. Iting sagot naman ni Felipe. Dinalhan pa ni Rita ng makakain ng matanda at susubuan pa sana niya ito pero nahiya na lang si Felipe na gawin pa yon ni Rita sa kanya. Habang kumakain si Felipe, ay bumaba muna si Rita para magpalit ng suot. Pilyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tingnan nga natin kung matitiis mo ko. Bulong ni Rita sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang napaka-sexy niyang 90s. Wala kasi siyang sagot na tatanggap sa matanda kanina. Pero batid niya na nahihiya lamang ito sa inaalok niya. Maya-maya pa ay bumalik na siya sa kwarto. Hi po, are you done? Malambing na wika ni Rita. Pero hindi nakasagot ang matanda sa kanya. Natulala at nabighani ito sa taglay na kagandahan at kaseksihan ng babae. Hapit na hapit kasi sa kanya ang red 90s niya. Mababa ang neckline nito, kaya kaunting yuko niya lang ay masisilayan na ang kanyang hinaharap. Litaw na litaw din ang kakinisan at ang kanyang kaputian. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Felipe